Tumigil ka, huwag mag-scroll. Ang mensaheng ito ay hindi nagkataon lamang, hinirang, hindi ito para sa lahat. Ito ay isang banal na pagtatagpo na itinakda para sa iyo sa eksaktong oras na ito. Dahil ang bigat na nararamdaman mo sa iyong balikat, ang pagod na hindi maipaliwanag ng pagtulog, ay hindi bunga ng iyong trabaho. Ito ay isang espiritual na atake. May isang bigat sa iyong katawan na hindi kayang alisin ng pahinga. Isang pagod na tumatagos hanggang sa iyong mga buto, na para bang may isang bagay na humihigop ng iyong lakas sa bawat paggising mo sa umaga. Ang iyong mga balikat ay naninigas, ang iyong likod ay masakit, hindi dahil sa masamang posisyon ng pagtulog, kundi dahil sa isang pabigat na hindi nakikita na ipinapataw sa iyo habang ikaw ay walang kamalay-malay. Ang iyong mga desisyon ay nagiging mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ang mga landas na dati ay malinaw ay biglang nagiging malabo, na para bang may isang hamog na bumabalot sa iyong isipan sa tuwing ikaw ay hahakbang pasulong. Ang mga oportunidad na dapat sana'y magpapasigla sa iyo ay nagiging dahilan ng pagkabalisa, at ang tinig ng Diyos na dati malinaw mong naririnig ay tila binabago ng isang static na puno ng takot at pagdududa. Pati ang iyong mga relasyon ay apektado. Ang mga taong dati nakakaunawa sa iyo ay biglang hindi na maintindihan ang iyong mga pinagdadaanan. May mga hindi pagkakaunawaan na sumusulpot mula sa wala, na lumilikha ng distansya at kalituhan. Nararamdaman mo na kahit sa gitna ng karamihan, ikaw ay nag-iisa, dahil ang espiritual na pagkubkob na ito ay naglalagay ng isang pader na hindi nakikita sa pagitan mo at ng mga taong mahal mo. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, makakatanggap ka ng banal na kalinawan kung sino ang taong lihim na kumikilos laban sa iyong pag-unlad. Mauunawaan mo ang motibo sa likod ng kanilang espiritual na inggit at pagkakanulo. Matututunan mo ang mga partikular na panalangin ng paghihiwalay upang putulin ang ugnayan sa taong ito, at mararamdaman mo ang agarang paggaan ng isang espiritual na pabigat. Masasangkapan ka ng isang banal na kalasag laban sa mga susunod na pagkakanulo mula sa mga nagpapanggap na kaibigan. Naramdaman mo na ba na ang pagkakanulo ay hindi dumarating na parang isang malakas na sigaw, kundi parang isang malamig na bulong sa iyong likuran na nagpapabigat sa iyong espiritu? Kahit sa gitna ng karamihan, paano kung ang patuloy na pagkaantala sa iyong buhay ay hindi ka pabayaan ng langit, kundi isang senyales na mayroong kinikilala ang espiritual na mundo sa iyo, na dapat sana'y pinoprotektahan mo ng husto? Habang tinatawag ito ng marami na malas lang o ganyan talaga ang buhay, iilan lang ang nakakaalam na ang mga laban ng pagkakanulo ay hindi nagsisimula sa labas. Nagsisimula ito kapag ang Diyos ay naglagay ng tanda sa isang pinili. Ngunit paano kung ang dahilan ng lahat ng sakit ng pagkakanulong ito ay nasa mga panalangin na hindi mo pa natututunang bigkasin? Ngayon isipin mo ito. Paano kung lahat ng pinagdaanan mo hanggang ngayon ay sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa puso mo? Bakit ang mga taong pinakamalapit sa akin ang tila nagiging sanhi ng aking pinakamatinding kabiguan? Sa paghahanap ko ng sagot sa tanong na iyan, hindi sa mga aklat kundi sa aking mga tuhod, ipinagkaloob sa akin ang aklat na ito na tinatawag na ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ito ay isang kalasag ng espiritual na pangunawa, isang kasangkapan para sa mga nagnanais na makita ang hindi nakikita, palakasin ang kanilang espiritual na depensa, at matutunan ang mga tiyak na panalangin upang sanggalangin ang kanilang isip, tahanan, mga landas, at layunin laban sa inggit na sumusubok pahinain ang sinimulan ng Diyos. Maraming mga pinili dito ang nakaramdam na kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili sa espiritual. Ngunit hindi pa sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ngayon, ito'y matatagpuan sa unang nakapaskil na komento. Ngunit mag-ingat, ang tanging problema ay kakaunti na lamang ang mga kopya ng digital na aklat na ito. Inihahayag nito ang mga panalangin at direksyon na binabaliwala ng marami, ngunit maaaring magbago sa paraan ng pagharap mo sa mga biglaang pagkabigo, mga relasyong biglang nanlamig,
at mga paninirang walang paliwanag. Huwag mong hintayin ang susunod na patalim sa likod bago ka humanap ng proteksyon. Mag-click ka na ngayon, i-download mo ang iyong kopya at tuklasin kung bakit walang anumang inggit o lihim na atake ang mas malakas kaysa sa kalasag na kayang itayo ng Diyos sa paligid mo. Kung isa ka sa mga unang mag-download, bumalik ka dito at isulat, Amen. Ito ang iyong magiging gawa ng pananampalataya at ngayon din maaaring ipakita sa iyo ng Diyos ang dahilan kung bakit ang mga basag na pangako ay patuloy na dumarating laban sa iyong buhay. Ang pagkakanulong ito ay gumagana tulad ng isang espiritual na linta. Hindi mo ito napapansin sa simula. Nakakapit ito ng tahimik, halos walang sakit. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, dahan-dahan nitong sinisipsip ang iyong sigla, ang iyong pag-asa, ang iyong kagalakan. Ito ang dahilan kung bakit ka nakakaramdam ng pagkaubos kahit wala ka namang ginagawang mabigat. Ito ay isang tahimik na pagkaubos na nagiiwan sa iyong mahina at nalilito. Kung ang mensaheng ito ay tumatago sa iyong espiritu, kung nararamdaman mo ang katotohanan sa bawat salita, gawin mong isang senyas ang iyong pag-like. Ang iyong pag-like ay hindi lamang isang numero. Ito ay isang parola ng liwanag para sa isa pang hinirang na naliligaw ngayon sa dilim, na nakakaramdam ng parehong kabigatan na iyong pinapasan. Hayaan mong ang iyong simpleng pagpindot ay maging isang tulay upang ang mensaheng ito ay makarating din sa kanila. At tungkol mismo diyan, tungkol sa isang mukhang nakangiti, ngunit nagdudulot ng panlalamig sa espiritu, tungkol sa isang kamay na humihila paatras mula sa mga anino, at sa mga salitang ibinubulong na parang pag-aalala ngunit lason ang epekto. Tiyamanas, mayroong isang selyo ng 40 minuto na kasya mismo sa loob ng mga tahimik na sandali. Pagkatapos mong magbahagi ng magandang balita, bago pa man dumating ang biglaang pagkaubos ng lakas. Itanim mo yan sa kaibuturan ng isip mo. At bukod sa aming digital na aklat ng mga panalangin, hinirang, mayroon ka ritong isa pang paraan upang palakasin ang mensaheng ito na dumating sa iyong tahanan ngayon at upang maiparating ito sa mas marami pang hinirang na tulad mo. Hindi kami tumatanggap ni isang sentimo para sa bawat salita na inihahatid ko sa iyo araw-araw dito sa channel. Bilang paraan para makapagbalik ka ng bahagi ng iyong natatanggap dito, pinapanatili rin naming bukas ang isang link para sa voluntaryong donasyon na nasa ibaba mismo ng digital na aklat sa unang nakapaskil na komento. Anumang halaga na kasya sa iyong kamay ngayon, anumang halaga na ituro ng iyong puso, ito ang nagpapanatili sa aming channel na nakatayo. Ito ang nagpapaabot ng susunod na mensahe sa ibang taong nangangailangan, eksakto kung paano mo kinailangan. Hihintayin kita doon, hinirang. At kung kailangan mong umalis bago matapos ang video na ito, ang kalasag na iyon ay naghihintay na sa iyo sa unang nakapaskil na komento, sa ibaba lamang. Ngunit hinihiling ko na manatili ka hanggang sa dulo, dahil kung wala ang konteksto na darating ngayon, ang selyo ay hindi gagana ng may parehong lakas sa iyong mga pag-unlad. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pinakamahalagang bagay. Huminga ka ng malalim, hinirang, hayaan mong lumabas ang hangin ng pag-aalala. Ngayon, lumanghap ka ng kapayapaan na ipinadadala sa iyo sa sandaling ito. Itigil mo ang anumang iyong ginagawa. Humanap ka ng isang tahimik na lugar kahit sa isip mo lang dahil ang Diyos ay magsisimulang magsalita ng may kalinawan ngayon. Ang mga susunod na sandali ay hindi para sa isip na nag-aalinlangan, kundi para sa pusong handang tumanggap. Handa ka na bang makita ang katotohanan? Dahil ipapakita sa iyo ng Diyos ang 4 na tiyak na senyales na ang pagkakanulong ito ay hindi mo lamang imahinasyon. Ito ay totoo at ito ay nangyayari ngayon. Suriin mo ang bawat isa at hayaan mong ang banal na espiritu ang magkumpirma kung alin dito ang tumatama sa iyong buhay. Ang unang senyales ay ang biglaang panlalamig. Isipin mo ito, nasa isang pagtitipon ka, o marahil ay kachat mo lang ang taong ito. Binibigyan kanila ng papuri. Wow, ang galing mo talaga, sabi nila na may ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit sa halip na makaramdam ng init o kagalakan, isang biglaan at hindi maipaliwanag na ginaw ang gumagapang sa iyong mga braso. Para kang biglang hinipan ng malamig na hangin sa loob ng isang saradong silid. Ang kanilang mga salita,
Bagamat maganda, ay walang laman at walang bigat, parang isang alingaw-ngaw sa isang tuyong balon. Ang ikalawang senyales ay tang nawawalang impormasyon sa kritikal na sandali. Eksaktong 4:55 ng hapon. 5 minuto na lang bago ang deadline para sa isang napakahalagang tawag na magbabago sa iyong karera. Kakakwento mo lang tungkol sa oportunidad na ito sa nasabing tao. Ngayon, hawak mo ang iyong cellphone, hinahanap mo ang contact number na kasasave mo lang, ngunit wala ito. Nawala. Para itong bulang naglaho. Sinusubukan mong alalahanin ang pangalan, ngunit blanko ang isip mo. Nagsisimula ang pagpapanik, isang gumagapang na pakiramdam na ang pagkaantalang ito ay sinadya. At tungkol sa cellphone na iyon at sa numerong misteryosong nawala bago mismo ang deadline na kinilala mo ngayon. Naiwan ko na ang kalasag na naghihintay sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Kung kailangan mong umalis bago matapos ang video, nandoon na iyon para sa iyo. Ngunit manatili ka dahil ang pangalan ng nangyayari sa iyo ay hindi pa nasasabi. Ang ikatlong senyales ay ang panghihina ng loob na nakabalat kayo bilang pag-aalala. Tuwing magbabahagi ka ng isang bagong pangarap, isang bagong proyekto, isang hakbang ng pananampalataya, sila ang unang nagsasabi, "Sigurado ka ba diyan? Baka mapahamak ka lang. Nag-aalala lang ako para sa iyo." Ang kanilang mga salita ay parang isang mainit na yakap, ngunit ang espiritual na epekto nito ay isang malamig na kamay na pumipiga sa iyong puso. Nagtatanim sila ng mga buto ng pagdududa, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na magtagumpay ka kung saan sila nabigo. At ang ikaapat na senyales, ang pinakatahimik sa lahat, ang panaginip o ang pangitain. Mga 3:00 ng madaling araw, sa pagitan ng pagtulog at paggising, isang mabilis na imahe ang lumilitaw sa iyong isipan. Ang mukha ng taong ito, ngunit sila ay nakatalikod o nakatayo sa iyong anino kung saan hindi mo halos makita ang kanilang mga mata. Hindi ito isang nakakatakot na bangungot, kundi isang tahimik at nakakabalisang pangitain na nag-iiwan ng isang latak ng pagkabalisa na hindi mo maipaliwanag pagkagising mo. Kung kahit isa lang sa mga sinyalis na ito ay tumama sa iyong espiritu, hindi ka nababaliw, hindi ka nag-iisip ng masama. Binibigyan ka ng Diyos ng kumpirmasyon. Ang nararamdaman mo ay totoo. Ang mga sinyalis na ito ay ang usok na nagmumula sa isang apoy na matagal nang sinisindihan sa likuran mo nang hindi mo namamalayan. Ang usok ay nagpapahiwatig ng apoy. At ang layunin ng mensaheng ito ay hindi lamang upang makita mo ang usok, kundi upang sa wakas ay makita mo kung sino ang may hawak ng sulo. Ang pagkilala mo sa mga sinyalis na ito ay ang unang hakbang mo palabas sa espiritual na pagkakakulong. Kung kinikilala mo ang mga sinyalis na ito sa iyong buhay at naramdaman mo ang bigat ng katotohanan sa iyong puso, huwag mong hayaang manatili ito sa iyo. I-type mo ang 777 sa mga komento ngayon din. Ang numerong ito ay simbolo ng banal na pagiging perpekto at pagkumpleto. Ang iyong pag-type nito ay isang deklarasyon sa langit na handa ka na para sa buong paghahayag at ganap na kalayaan. Gawin mo ito ngayon. Bago ko ipakita sa iyo ang sandata ng pananggalang na magtatakip sa iyong mga pangarap, sa iyong pamilya at sa iyong kapayapaan, kailangan kong ibigay sa iyo ang pangalan ng iyong pasan. Dahil hindi mo malalabanan ang hindi mo pinapangalanan. Mayroong isang salita sa Hebreo para sa pinsalang dulot ng inggit at selos. Isang masamang mata na siyang espiritual na sandata na ginagamit nitong aninong kakampi laban sa iyo. Ang salitang iyon ang pangalan ng lason na dahan-dahang sumisipsip sa iyong buhay at malapit mo nang malaman kung ano ito. Hinirang ang selyo ng oras na ito na iyong tinatawiran ay nakita na. Ang distansya sa pagitan ng pagiging pinili at pagiging sakop ay hindi distansya ng merito, kundi distansya ng isang desisyon na ginagawa mo ngayon sa sandaling ito. Ang pagkilala sa mga sinyalis na ito, sa mga ataking ito mula sa aninong kakampi, ay hindi ang katapusan ng laban. Ito ang paanyaya para sa iyo na sa wakas ay kunin ang iyong banal na baluti. Dahil hindi sapat na malaman na ikaw ay inaatake, kailangan mong matutunang manatiling nakatayo sa ilalim ng apoy.
At sinasabi ko ito sa iyo dahil nakita ko na itong nangyari. Nakita ko na ang mga hinirang na may mga pangarap na kasing laki ng sa iyo, na may tawag na kasing linaw ng sa iyo, ay nauubos. Hindi dahil sa lakas ng kaaway, kundi dahil sa kanilang pagiging bukas sa mga maling boses. Nakita ko na ang mga ngiti na parang suporta ay nagiging mga lason na dahan-dahang pumapatay sa mga ministeryo, sa mga negosyo, sa mga pamilya. Nakita ko na ang mga pag-aalala na ibinubulong ay nagiging mga kadenang pumipigil sa mga tao na marating ang kanilang itinakdang lupa. At alam mo na ito, hindi mo palang ito napapangalanan. Ang bigat sa iyong mga balikat ay hindi pagod. Ito ay isang ipinapataw na responsibilidad na hindi sa iyo. Ang kalituhan sa iyong isipan ay hindi kawalan ng direksyon. Ito ay isang espiritual na hamog na sinasadyang ibinuga sa iyong landas. Ang kalungkutan sa iyong puso, kahit na napapaligiran ng mga tao, ay hindi isang kahinaan. Ito ay ang iyong espiritu na nagluluksa para sa isang ugnayan na lihim na nasira. Bago ko pangalanan ang kalasag na itatayo sa paligid ng iyong mga pangarap, sa iyong pamilya, at sa iyong kapayapaan laban sa lason ng Ayin Hara, dalhin mo ang iyong hinlalaki sa unang nakapaskil na komento at i-hover mo ito sa link na naghihintay doon. Huwag kang mag-click, tingnan mo lang. Dahil ang nakasulat doon ay hindi lamang isang pamagat. Ito ay isang pangako. Noong may isang hinirang na sumulat sa akin na inilalarawan ng eksaktong sakit ng pagkakanulong ito na may mga salitang halos katulad ng sa iyo, at ako'y naiwang walang sagot sa harap ng Diyos, na dumating sa aking mga kamay, ang aklat na ito na tinatawag na Ang Sekreto ng Mga Panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Hindi ito isang simpleng koleksyon ng mga salita. Ito ay isang arsenal ng mga banal na estratehiya. Ito ay ang mapa na magpapakita sa iyo kung saan nagtatago ang kaaway, ang mga susi para isara ang mga pintuan na hindi mo alam na bukas, at ang mga panalangin na magtatayo ng isang pader ng apoy sa paligid mo. Kakaunti na lamang ang mga kopya ng digital na aklat na ito. Mag-click ka na ngayon, i-download mo ang iyong kopya, at pagkatapos ay bumalik ka dito at i-type ang Amen sa mga komento. Sinaldi pananampalataya idineklara. Ang iyong kopya ay naghihintay sa unang nakapaskil na komento. Ang aklat na ito ay ang modernong pagpapahayag ng isang sinaunang sakit sa puso na naranasan mismo ni David na isinulat sa awit 55, 12-14. Kung isang kaaway ang sa aki humahamak, ito'y aking matitiis. Ngunit ikaw, isang tao na aking kapantay, aking kasama at matalik na kaibigan, tayo'y nagkasamang may matamis na pagsasamahan at sa bahay ng Diyos ay magkasamang lumalakad. Ipinapakita nito na ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa isang hayag na kaaway, kundi sa isang pinagkakatiwalaang kasama na kumakain sa iyong hapag. Ang halaga ng kalasag na ito ay mas mababa pa sa isang buwang subscription sa streaming service na ginagamit mo para makatakas sa bigat na nararamdaman mo. Mas mababa pa sa 2 tasa ng mamahaling kape na binibili mo para gisingin ang iyong pagod na katawan. Mas mababa pa sa isang meal sa isang fast food restaurant. Ito ay isang maliit na halaga para sa isang proteksyon na magbabantay sa iyong kapayapaan sa susunod na 12 buwan. At alam kong mag-aalinlangan ka. Iisipin mo, baka naman nag-o-overthink lang ako. Baka kaibigan ko lang talaga siya at mabuti ang intensyon niya. Iyan mismo ang boses ng kaaway na gustong panatilihin kang bulag at nakatali. Ang iyong pag-aalinlangan ay nauunawaan, kaya naman ang panganib ay inilipat sa akin. Mayroon kang 7 buong araw para basahin ang aklat, para bigkasin ang mga panalangin, para maramdaman ang pagbabago sa iyong espiritual na kapaligiran. Kung sa loob ng 7 araw na iyon ay hindi mo maramdaman ang paggaan ng iyong pasanin, ang paglilinaw ng iyong isipan o ang pagputol ng ugnayan, magpadala ka lang ng email at ibabalik ko ang iyong bayad. Walang tanong, walang pressure, walang paghusga. Ang tanging panganib na kinakaharap mo ay ang manatili sa parehong sitwasyon ng isa pang araw. Si Jocelyn, isang guro 48 taong gulang mula sa Davao, ay palaging nararamdaman
na ang kanyang mga pagsisikap sa classroom ay nasasabotahe. Ang mga proyektong pinaghirapan niya ay laging nagkakaroon ng problema sa huling sandali. Matapos makuha ang aklat, natuklasan niya na ang isang kapwa guro na itinuturing niyang matalik na kaibigan ay lihim na nagkakalat ng maling impormasyon sa mga magulang. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng paghihiwalay, ang kaibigan ay biglang humiling na malipat ng paaralan at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Jocelyn ang kapayapaan at nakita ang bunga ng kanyang trabaho. Si Antonio, isang OFW, 35 taong gulang na nagtatrabaho sa Dubai, ay palaging nauubusan ng pera sa kabila ng magandang sahod. Ang bawat ipon niya ay laging napupunta sa isang biglaang emergency ng isang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya. Sa pamamagitan ng aklat, natutunan niyang maglagay ng espiritual na hangganan sa kanyang pananalapi. Ang mga emergency ay biglang tumigil at sa unang pagkakataon nakapag-ipon siya para sa pangarap na bahay ng kanyang pamilya. Si Christina, isang may-ari ng maliit na karinderya, 52 taong gulang mula sa Quezon City, ay napansin na ang kanyang mga customer ay unti-unting nawawala. Naramdaman niya ang isang bigat at panlalamig sa kanyang tindahan. Matapos gamitin ang mga panalangin sa aklat, isang kapitbahay ang umamin na nagkakalat siya ng tsismis dahil sa inggit. Sa loob ng isang linggo ng pagdedeklara ng mga panalangin ng proteksyon, ang kanyang mga tapat na customer ay nagsimulang bumalik, na sinasabing parang mas masarap at mas magaan kumain dito ngayon. Sila ay nakikipaglaban na may parehong mga basag na pangako na sumisira sa kanilang mga plano, na umuubos sa kanilang pag-asa. Sila ay nakikipaglaban na may parehong mga basag na pangako na nagdudulot ng kalituhan sa kanilang mga tahanan, na naglalagay ng distansya sa kanilang mga relasyon. Sila ay nakikipaglaban na may parehong mga basag na pangako na nagnanakaw ng kanilang kagalakan, na bumubulong ng pagdududa sa kanilang mga tainga. Sila ay nakikipaglaban na may parehong mga basag na pangako na nagpapanatili sa kanila na pagod, na nagpapanatili sa kanila na nalilito. At bago ko ibigay sa iyo ang susunod na salita na darating pa ngayon, dahil darating pa ito at ito'y may bigat. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi kami tumatanggap ni isang sentimo para sa mga salitang inihahatid namin dito. Ngunit ang pagpapanatili ng ilaw na ito na nakabukas ay may halaga. Ang iyong voluntaryong donasyon ang gasolina na nagpapanatili sa ministeryong ito na humihinga, na nagpapahintulot sa amin na maabot ang susunod na pusong nasa dilim. Kung ang mensaheng ito ay nagsilbing susi para sa iyo, isaalang-alang mong maging susi para sa iba. Ang link ay nasa unang nakapaskil na komento sa ibaba mismo ng aklat. Anumang halaga na ituro ng iyong puso, malaki man o maliit, ay isang deklarasyon na ang salitang ito ay hindi mamamatay sa iyo. Hihintayin kita roon, muli, hinirang. Ngunit mayroong isang bagay na kayang wasakin ng iyong bagong kalayaan kahit nataglay mo pa ang kalasag na ito. At ang pangalan nito ay isang aral na natutunan ni Haring David sa pinakamasakit na paraan. Mula sa taong ang payo ay itinuturing niyang salita mismo ng Diyos. Dumating na ang oras, hinirang. Ang usok na iyong nakita, ang mga senyales na iyong kinilala, ay hindi na maaaring balewalain. Ang kabaitan ng Diyos ay nagbigay sa iyo ng mga babala, ngunit ang kanyang katarungan ay hinihiling na pangalanan mo na ang kaaway upang ito ay mapalayas. Ang paghahayag na darating ngayon ay hindi upang maghasik ng takot, kundi upang magbigay ng kapangyarihan. Dahil ang kalaban na hindi mo pinapangalanan ay ang kalaban na hindi mo matatalo. Ang sandatang ginagamit laban sa iyo ay may pangalan. Sa Hebreo, ito ay tinatawag na Ayin Hara. Marami ang nag-aakala na ito ay pamahiin lamang, isang simpleng masamang mata o usog na nakukuha mula sa isang estranghero. Ngunit iyan ay isang mapanganib na pag-unawa. Ang Ayin Hara ay hindi lamang isang sulyap. Ito ay isang espiritual na lason na ipinapadala sa pamamagitan ng inggit at selos. Ito ang sandata ng mga taong ngumingiti sa iyong harapan habang lihim na kinaiinggitan
ang pabor ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang espiritual na balaraw na itinatago sa likod ng mga papuri, ang lason na inihahalo sa mga salita ng pag-aalala. Ito ang sandata ng aninong kakampi. Ito ang dahilan kung bakit ka nakakaramdam ng biglaang pagkaubos ng lakas pagkatapos mong magbahagi ng magandang balita. Hindi ka nausog, ikaw ay sinalakay. Ang ayin-hara ay sinisipsip ang espiritual na sustansya mula sa iyong mga tagumpay na iniiwan lamang ang isang tuyong balat ng kung ano ang dapat sanay isang masaganang bunga. Ang iyong pagkastak ay hindi dahil sa katamaran o kawalan ng kakayahan. Ito ay dahil may isang taong sinasadyang bumubutas sa iyong espiritual na sisidlan sa tuwing ito ay napupuno. Ikaw ay aking hinirang. Ikaw ay itinalaga bago pa man malikha ang pundasyon ng mundo para sa oras na ito. Ikaw ngayon ay pinalalaya mula sa mga tanikalang hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman mo ang bigat. Hindi ka nag-iisa sa sakit na ito ng pagkakanulo mula sa malapit. Tingnan mo si Haring David, isang taong ayon sa puso ng Diyos. Ang pinakamalaking banta sa kanyang kaharian ay hindi nagmula sa mga Filisteo o sa mga dayuhang hukbo. Ito ay nagmula sa loob mismo ng kanyang palasyo, mula sa isang taong nagngangalang Ahitofel. Si Ahitofel ay hindi lamang isang tagapayo. Ang kanyang payo ay itinuturing na parang salita mismo ng Diyos. Ganon kalalim ang tiwala at paggalang ni David sa kanya. Isipin mo ang sakit na naramdaman ni David nang ang taong ito, ang kanyang pinagkakatiwalaang kasama, ang kanyang matalik na kaibigan, ay biglang tumalikod at sumapi sa kanyang kaaway na anak na si Absalom. Ang pagkakanulo ni Ahitofel ay isang balaraw na tumusok hindi lamang sa likod ni David, kundi direkta sa kanyang puso. Ipinapakita nito ang isang masakit na katotohanan. Ang isang atake mula sa isang bukas na kaaway ay mas madaling tiisin kaysa sa isang halik ng isang taksil na kaibigan. Ang iyong sitwasyon ay isang modernong salamin ng kwento ni David at Ahitofel. Ang sakit na iyong nararamdaman ay hindi bunga ng imahinasyon. Ito ay ang parehong sinaunang sakit sa puso na dulot ng isang pinagkakatiwalaang ugnayan na naging sandata ng kaaway. Ngunit tulad ni David na sa huli ay nanumbalik sa kanyang trono, ang paghahayag na ito ay hindi ang iyong katapusan, kundi ang simula ng iyong pagbabalik. Ang Diyos ay nagpapahintulot na makita mo ang mukha ng iyong Ahitofel, hindi para wasakin ka, kundi para palayain ka mula sa kanyang nakalalasong payo at presensya. Isang babaeng negosyante mula sa Cebu ang nakaranas nito mismo. Bawat plano niya para sa kanyang maliit na online na negosyo ay laging nasisira sa huling sandali. Ang mga supplier ay biglang nagbabago ng isip, ang mga bayad ay hindi dumadating, at ang mga customer ay nagrereklamo sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Ramdam niya ang patuloy na butas sa kanyang espiritual na buhay, isang pagkaubos na hindi maipaliwanag. Matapos manalangin ng may desperasyon para sa paghahayag, isang gabi habang tinitingnan ang mga log ng kanyang website, natuklasan niyang ang sarili niyang pinsan na kinuha niya upang tulungan siya at binigyan ng buong access ay lihim na kinakansela ang mga order at nagkakalat ng masamang tsismis sa mga potensyal na kliyente. Ang dahilan, purong inggit sa tagumpay na nagsisimula niyang matamasa. Ang paghahayag na iyon, bagamat masakit, ang naging susi sa kanyang kalayaan. Ang selyo ng paghahayag na ito ay inilalagay ka sa isa sa 3 posisyon sa panahong ito. 3 banal na pagkakakilanlan. 3 tungkulin sa kaharian na sinusubukang lituhin ng aninong kakampi. Makinig kang mabuti, hinirang, at kilalanin mo kung saan ka tinatawag ng Diyos dahil ang pagpapangalan sa iyong tungkulin ay ang unang hakbang sa pag-angkin sa iyong kapangyarihan. Ang una ay ang tagapagtayo ng tulay. Ikaw ang nag-uugnay. Ang iyong mga panalangin, ang iyong mga salita, ang iyong simpleng presensya ay lumilikha ng mga landas kung saan walang landas. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakilala ang 2 taong kailangan ang isa't isa, kung bakit ang isang oportunidad ay nakarating sa isang pamilyang nangangailangan. Isipin mo ang iyong sarili na nakatayo sa gilid ng isang malalim na bangin at sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, naghahabi ka ng isang tulay ng liwanag
hibla sa bawat hibla na nagpapahintulot sa iba na makatawid tungo sa kanilang mga tadhana. Ngunit sinusubukan ng kaaway na ipaniwala sa iyo na ikaw ay isang tapakan lamang, isang paraan para sa tagumpay ng iba habang ikaw ay nananatiling naiwan. Binubulong niya na ikaw ay isang kasangkapan lamang, hindi kailanman isang destinasyon. Ang ikalawa ay ang bantay ng pader. Ikaw ay isang tagapagtanggol, isang espiritual na sentinela. Ikaw ang nakatayo sa pader sa hating gabi na nagbabantay sa iyong pamilya, sa iyong ministeryo, sa iyong komunidad habang sila ay natutulog. Nararamdaman mo ang pagbabago sa espiritual na kapaligiran bago pa man ito mangyari. Ang iyong mga panalangin ay parang isang nagliliyab na espada na nagtataboy sa mga aninong sumusubok umakyat sa pader. Nakikita mo ang mga bitak bago pa man ito maging mga butas. Ngunit sinusubukan ng kaaway na iparamdam sa iyo na ikaw ay nag-iisa at paranoid. Binubulong niya na ikaw ay sobrang tindi, na ang iyong mga babala ay nagtutulak sa mga tao palayo, na ginagawang isang sumpa ng kalungkutan ang iyong kaloob na pagkilala. Ang ikatlo ay Po, ang tagadala ng tubig. Ikaw ang nagdadala ng kaginhawahan sa mga tuyong lugar. Ang iyong presensya ay nagdudulot ng kapayapaan sa isang magulong silid. Ang iyong mga salita ay nagbibigay ng pag-asa sa isang pusong pagod. Ikaw ay isang sisidlan ng buhay na tubig ng Diyos. Isipin mo ang iyong sarili na may dalang isang luwad na banga na puno ng malamig at kumikinang na tubig sa gitna ng isang disyerto. Bawat patak na iyong ibinubuhos sa tigang na lupa ay nagiging isang munting halamanan. Nagdadala ka ng buhay kung saan may kamatayan. Ngunit sinusubukan ng kaaway na iparamdam sa iyo na ikaw ay walang laman at tuyo. Binubulong niya na labis kang magbigay, ngunit kakaunti ang iyong natatanggap, na kinukumbinsi kang ang iyong balon ay malapit ng maubos at wala ka nang maibibigay pa. Alin sa tatlong ito ang tumitibok sa iyong espiritu? Alin ang nagpapakilala sa pasanin at pribilehiyo na iyong dinadala? Huwag kang mag-atubili. Ikomento mo ngayon ang pangalan ng pagkakakilanlan na iyong nararamdaman. Tagapagtayo ng tulay, bantay ng pader o tagadala ng tubig. Ito ay higit pa sa isang komento. Ito ang iyong paglagda sa isang banal na kontrata. Ito ang iyong deklarasyon sa langit at sa impyerno na alam mo na kung sino ka at hindi ka na magpapalinlang pa. At ang tagapagtayo ng tulay, ang bantay ng pader o ang tagadala ng tubig na iyong idineklara ngayon ay ang pangunahing target ng kaaway kapag wala itong kumpletong kalasag, dahil ang isang tagapagtayo na walang proteksyon ay nagiging tulay para sa mga demonyo. Ang isang bantay na walang takip ay nagiging unang biktima sa pader. At ang isang tagadala na may butas sa sisidlan ay nagbibigay lamang ng maalat na tubig. Ito ang dahilan kung bakit sa loob ng susunod na 72 oras, kailangan mong simulan ang pagtatayo ng iyong espiritual na depensa. Ang aklat na iyang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili ay hindi isang opsyon para sa iyo. Ito ang iyong manual ng operasyon. Naglalaman ito ng mga tiyak na panalangin na nagsasara sa mga kahinaan ng iyong partikular na arketipo. I-download mo ito ngayon mula sa unang nakapaskil na komento. Huwag mo nang ipagpaliban ang iyong pagpapatibay. Ngunit mayroong isang partikular na taktika na itinatabi ang kaaway para mismo sa iyong arketipo. Isang tukoy na uri ng pag-atake na idinisenyo upang gamitin ang iyong pinakamalaking kalakasan laban sa iyo. At iyan ang susunod na salita na dapat mong marinig. Ngayon na alam mo na kung sino ka, ang labanan ay nagbabago. Ang kaaway ay hindi na maaring magtago sa mga anino ng kalituhan. Ngunit huwag kang magkamali, hinirang. Ang paghahayag na ito ay hindi nangangahulugan na siya ay susuko. Sa katunayan, ngayon na ikaw ay may pangalan at tungkulin, siya ay maglalabas ng 3 partikular na taktika na kanyang itinatabi para sa mga hinirang na nagsimula ng magsuot ng kanilang baluti. Pakinggan mong mabuti dahil ang pag-asa sa mga susunod na araw ay nakasalalay sa iyong kakayahang makilala ang mga ito. Ang unang taktika ay ang mubomba ng pagdududa. Pagkatapos ng kapangyarihan ng sandaling ito,
Kapag ikaw ay nag-iisa na, isang bulong ang papasok sa iyong isipan. Paano kung guni-guni ko lang ang lahat ng ito? Paano kung nag-o-overthink lang ako? Baka naman nasasaktan ko lang ang isang inosenteng tao. Ang boses na ito ay magiging makatwiran, kalmado at mag-aanyaya sa iyo na balikan ang ebidensya at pagdudahan ang paghahayag ng Diyos. Ito ang paboritong sandata ng kaaway matapos ang isang banal na pagtatagpo. Ang gawing isang produkto ng iyong emosyon ang salita ng Diyos. Ang sandata mo laban dito ay ang deklarasyon na may kasamang gawa. Tumayo ka, huwag kang manatiling nakaupo habang ang lason na ito ay gumagapang. Bigkasin mo ng malakas ang awit 55:12-14. Sabihin mo, ang aking narinig ay hindi imahinasyon. Ito ay kumpirmasyon. Tinatanggihan ko ang espiritu ng kalituhan. Pagkatapos, kumuha ka ng isang maliit na bato na sumisimbolo sa bigat ng pagkakanulo at itapon mo ito sa labas ng iyong bahay. Ito ay isang simbolikong gawa na nagdedeklara sa espiritual na mundo na iyong tinatanggal ang pabigat at tinatanggap ang kalayaan. Ang ikalawang taktika ay ang krisis ng pagkagambala. Sa loob ng susunod na 24 na oras, isang kagyat na problema ang biglang lilitaw. Isang biglaang argumento sa pamilya, isang hindi inaasahang problema sa trabaho, isang biglaang sakit na ramdam. Ang layunin nito ay simple, alisin ang iyong focus mula sa katotohanang iyong natanggap. Gusto ng kaaway na maging abala ka sa pag-apula ng mga maliliit na apoy upang makalimutan mo ang pangunahing digmaan. I-overwhelm ka niya ng mga makamundong alalahanin upang hindi mo mabuksan ang iyong espiritual na baluti. Ang sandata mo laban dito ay ang pagtukoy sa banal na prioridad. Kapag dumating ang biglaang krisis, huminto ka at tanungin mo ang banal na espiritu. Ito ba ay isang tunay na kagyat na pangangailangan o isang kagyat na pagkagambala? Matuto kang sabihin, ang problemang ito ay maaaring maghintay ng isang oras. Ang aking oras sa Diyos ngayon ay hindi negosyable. Sa halip na tumakbo agad sa apoy, tumakbo ka muna sa paanan ng krus. 10 minuto ng panalangin bago harapin ang krisis ay mas makapangyarihan kaysa sa 10 oras ng pag-aalala ng walang espiritual na takip. Ang ikatlong taktika ay ang paisinaplanong pag-iisa. Susubukan kang kumbinsihin ng kaaway na ikaw lamang ang nakakaranas nito. Ibubulong niya, tingnan mo ang iba, masaya sila. Ikaw lang ang may ganitong kabigatan. Siguro may mali talaga sa iyo. Ihihiwalay ka niya sa komunidad sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa iyo na ang iyong laban ay kakaiba at kahiya-hiya. Gusto niyang manahimik ka sa iyong sulok na iniisip na ikaw ay isang islang nag-iisa sa gitna ng isang bagyo. Ang sandata mo laban dito ay ang kamalayan sa hukbong hindi nakikita. Ang iyong nararamdaman ay hindi pag-abandona, ito ay kalibrasyon. Ito ay senyales na inihiwalay ka ng banal na espiritu para sa isang yugto na hindi nakilala ng iyong dating buhay. Sa tuwing mararamdaman mo ang pag-iisa, ideklara mo, hindi ako nag-iisa. Ako ay bahagi ng isang hukbo ng mga hinirang na nakatayo sa pader. Ang aking paghihirap ay nagpapatibay sa kapatid na hindi ko pa nakikilala. Ang iyong paghihiwalay ay hindi parusa, ito ay paghahanda para sa mas mataas na antas ng pamumuno. Ang katahimikang ito na sumusubok kumbinsihin kang nag-iisa ka, ang boses na nagsasabing, ang iyong laban ay kakaiba at walang nakakaunawa, ay eksaktong boses na sinisikap sirain ng aklat ng kamang sekreto ng mga panalangin. Ang bawat pahina nito ay isang paalala na ang iyong laban ay hindi bago at mayroon ng mga banal na estratehiya para dito. Sa loob ng susunod na 72 oras, habang ang mga taktikang ito ay ipinapadala laban sa iyo, ang mga panalangin sa aklat na ito ang magiging iyong mabilis na tugon, ang iyong pananggalang sa unang atake. Huwag mong hayaan ang iyong sarili na walang armas. I-download mo ang iyong kopya ngayon mula sa unang nakapaskil na komento at simulang bigkasin ang mga salitang nagtataboy sa pag-iisa. Ngunit mayroon pang isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo, isang bagay na ayaw ng kaaway na marinig mo bago ang pagsasara. Kaya't mag-ingat ka, hinirang,
Ang kaaway ay hindi titigil dahil lang sa iyong nalaman. Sa katunayan, ang iyong bagong kaalaman ay ginagawa kang isang mas malaking banta. Huwag mong maliitin ang mga taktikang ito. Huwag mong isipin na ang iyong lakas ng loob ngayon ay sapat na para bukas. Ang bawat araw ay nangangailangan ng bagong pagpapatibay, isang bagong pagsusuot ng iyong baluti. Ang pagwawalang bahala sa mga babalang ito ay ang pagbubukas ng pinto para sa kaaway na bumalik na may 7 mas masamang espiritu. At dahil ang laban na ito ay araw-araw, hinihiling ko sa iyo na gawin ang 2 bagay ngayon. Una, mag-subscribe ka sa channel na ito at i-on ang notification bell. Ito ay hindi lamang para mapalago ang aming komunidad. Ito ay para matiyak na ang iyong supply ng espiritual na bala ay hindi mauubos. Pangalawa, i-save mo ang video na ito. Sa mga araw na ang pagdududa ay malakas at ang pagkagambala ay maingay, bumalik ka dito. Hayaan mong ang mga salitang ito ay maging iyong angkla, ang iyong paalala na hindi ka nag-iisa at ang iyong tagumpay ay nakasulat na. Ngayon, huminga ka, ihinto mo ang lahat. Sa sandaling ito, ang iyong hininga ay isang panalangin. Ang iyong paghinga palabas ay ang pagpapalaya sa luma, at ang iyong paghinga papasok ay ang pagtanggap sa bago. Isara mo ang iyong mga mata kung ligtas kang gawin ito dahil tayo ay papasok sa isang sagradong lugar, isang lugar ng pagbabago. Isipin mo ang iyong sarili na nakatayo sa harap ng isang mabigat at lumang pintuan na yari sa kahoy. Ang hangin ay makapal sa amoy ng alikabok at mga lumang alaala. Ang alaala ng bawat ngiti na nagtago ng kasinungalingan, bawat salita ng pag-aalala na sa totoo'y lason. Ramdam mo ang malamig na metal ng doorknob sa ilalim ng iyong kamay. Ito ang pinto patungo sa silid kung saan mo itinago ang iyong tiwala, ang iyong kahinaan, at ang bersyon ng iyong sarili na nakatali sa aninong kakampi. Ngayon, pihitin mo ang doorknob at itulak ang pinto. Habang humahakbang ka patawid sa hangganan, makakaramdam ka ng isang marahas na pagyanig. Ang espiritual na linta na nakakapit sa iyong espiritu ay biglang nawalan ng kapit at bumagsak sa sahig na may nakapandidiring kalabog. Isang malamig na kadena sa paligid ng iyong mga bukong-bukong ang nadudurog at nagiging alikabok. Ang bigat sa iyong mga balikat ay naglalaho. Ikaw ay humahakbang palabas ng isang bilangguan na hindi mo man lang alam na kinaroroonan mo. Nasa kabilang panig ka na ngayon. Ang hangin ay malinis at magaan. Lumingon ka sa pinto habang ito'y bumabagsak ng malakas, na isinasara ang taksil at ang nakaraan sa walang hanggang kadiliman. Damhin ang init ng banal na espiritu sa iyong balat, tulad ng unang sinag ng bukang liwayway pagkatapos ng isang mahaba at malamig na gabi. Ito ka na, walang pasan. Ito ka na, may malinaw na paningin. Ito ka na, sa wakas ay malaya. Ito ang simula ng iyong panunumbalik. Sa pangalan ni Jesus, pinapakawalan mo na ngayon ang bigat ng paghihintay, ang pag-asang magbabago pa sila, ang mga gabing ginugol sa pagtatanong kung bakit, ang enerhiyang inilaan sa pag-unawa sa taong hindi kailanman nagnanais na maunawaan ka. Pakawalan mo na iyan. Ang iyong oras ay hindi na para sa paghihintay sa isang pagsisisi na hindi darating. Ito ay para sa paglakad sa isang tadhanang matagal ng naantala. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu, pinapatahimik mo na ngayon ang boses ng paninisi sa sarili. Ang bulong na nagsasabing, sana naging mas maingat ako, o siguro kasalanan ko, o bakit hindi ko nakita. Hindi mo ito nakita dahil ang iyong puso ay dalisay at ang iyong tiwala ay tunay. Hindi iyon isang kahinaan, iyon ay isang patutuo ng iyong kabutihan. Pakawalan mo ang huwad na pagkakasala. Ang pananagutan ay nasa kanila, hindi sa iyo. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, hinuhugasan mo na ngayon ang kahihiyan ng mabagal na landas. Ang pakiramdam na ikaw ay nahuhuli, na ang iba ay umuunlad habang ikaw ay natigil, na ang iyong mga pangarap ay naantala. Ang pagkaantala na iyon ay hindi isang palatandaan ng iyong kabiguan, kundi isang ebidensya ng tindi ng laban na iyong pinagdaanan ng hindi mo alam. Pakawalan mo ang kahihiyan. Ang iyong pagkaantala ay nagiging iyong pinakamalakas na patutuo. Ina-activate ko ngayon ang tagapagtayo ng tulay koprin sa iyo.
Ang tulay na dati ginagamit ng kaaway para akyatan, ngayon ay nagiging isang pader ng apoy laban sa kanila. Ang iyong kakayahang mag-ugnay ay pinoprotektahan na ngayon ng banal na pagkilala. Magtatayo ka ng mga tulay na hindi na kayang tawirin ng mga taksil, mga tulay na direktang patungo sa puso ng Diyos para sa mga tunay na nauuhaw. Ina-activate ko ngayon ang bantay ng pader siyang sa iyo. Ang iyong mga mata ay binubuksan sa isang bagong antas. Ang iyong pagiging sensitibo sa espiritu ay hindi na isang pabigat ng paranoia, kundi isang sistema ng radar ng langit. Makikita mo ang kaaway mula sa isang milyang layo. Ang bawat salita mo ay magiging isang ladrilyo sa isang pader na hindi kayang gibain ng anumang pagkakanulo. Ina-activate ko ngayon ang puli tagadala ng tubig yan sa iyo. Ang sisidlan na dati may butas at unti-unting nauubos ay buo na at umaapaw. Ang bawat salita ng kaginhawahan na iyong bibigkasin ay magmumula sa isang walang katapusang balon ng banal na espiritu. Hindi ka na mauubos dahil ang pinagmumulan mo ay hindi na ang iyong sariling lakas, kundi ang ilog ng buhay na dumadaloy mula sa trono ng Diyos. Binabalot kita ngayon ng isang takip na hindi kayang sirain. Ang bawat pag-iisip na nagdudulot ng pagdududa, bawat alaala ng sakit na dulot ng pagkakanulo ay sinisilyuhan ngayon sa ilalim ng dugo ni Kristo. Ang iyong isipan ay hindi na isang larangan ng digmaan para sa mga kasinungalingan ng kaaway. Ito ay isang hardin na binabantayan ng mga anghel kung saan ang mga buto lamang ng katotohanan ng Diyos ang maaring tumubo. Ang iyong mga iniisip ay pinalalaya mula sa pagiging bilanggo ng nakaraan. Ang iyong tahanan at ang iyong mga ugnayan ay tinatakpan din. Bawat sulok ng iyong bahay ay nililinis ng anumang espiritual na latak na iniwan ng inggit at paninira. Ang bawat ugnayan na sinubukang lasunin ng aninong kakampi ay dinadalisay o pinuputol ngayon ayon sa kalooban ng Diyos. Ang iyong pamilya ay napapalibutan ng isang pader ng apoy at ang kapayapaan na ninakaw ay ibinabalik ng makapito. At ang iyong mga landas, ang iyong layunin ay sinisilyuhan ng banal na proteksyon. Ang bawat hakbang na iyong gagawin mula sa araw na ito ay gagabayan ng banal na espiritu. Ang mga bitag na inilatag ng kaaway sa iyong daraanan ay inilalantad at sinisira. Ang iyong tadhana ay hindi na maaaring hadlangan ng sinumang tao, ng anumang pagkakanulo o ng anumang ayin-hara. Ikaw ay lumalakad ngayon sa isang landas na nilinis at pinabanal ng Diyos mismo. Anak, nakita ko ang bawat luhang pumatak sa katahimikan. Narinig ko ang bawat tanong na ibinulong mo sa dilim. Bakit, Panginoon? Naramdaman ko ang sakit sa iyong puso habang ang tiwala ay nagiging lason at ang pagmamahal ay ginagamit bilang sandata laban sa iyo. Hindi ako kailanman naging bingi. Hindi ako kailanman naging bulag sa iyong pagdurusa. Nagkaroon ng panahon ng katahimikan, hindi dahil iniwan kita, kundi dahil hinahayaan kitang makita ang lalim ng kasamaan na iyong kinakaharap upang kapag kumilos ako, malalaman mong walang duda na ito ay aking kamay. Hayaan kitang maramdaman ang bigat upang hanapin mo ang aking gaan. Hayaan kitang maranasan ang pagkakanulo upang matutunan mong ang aking katapatan, ang tanging pundasyon na hindi guguho. Nakita ko ang espiritual na linta na iyon, nakakapit sa iyong espiritu, dahan-dahang sinisipsip ang iyong kagalakan. Nakita ko ang bawat patak ng pabor na ninakaw, ngunit sa sandaling ito ang aking daliri ay inaalis ito mula sa iyo. Nararamdaman mo ba ang pagbitaw? Nararamdaman mo ba ang paghila? Iyan ang aking kapangyarihan na kumikilos na ibinabalik sa iyo ang ninakaw. Hindi kita tinawag para mabuhay ng may pag-iingat na laging tumitingin sa iyong likuran. Tinawag kita para lumakad ng may kapangyarihan. Ang sakit na ito ay hindi ang iyong pagkakakilanlan. Ang pagkakanulo ay hindi ang iyong kwento. Ito ay isang kabanata lamang at ngayon isinasara na natin ito. Ang iyong bagong pagkakakilanlan ay tagumpay. Ang iyong bagong kwento ay pagtubos. Huwag mo nang tingnan ang sugat. Tingnan mo ang aking mga kamay na naghihilom dito. Huwag mo nang pakinggan ang mga alingaw-ngaw ng kasinungalingan. Pakinggan mo ang aking tinig na nagsasabing, tapos na, ikaw ay malaya na. Ito ang aking pangako sa iyo.
Sinisira ko ngayon ang sumpa ng paulit-ulit na pagkakanulo. Sinisira ko ngayon ang tanikala ng espiritual na pagkaubos na dulot ng inggit. Sinisira ko ngayon ang kapangyarihan ng bawat salita ng paninira at pagdududa na binigkas laban sa iyo. Ikaw ay nakatalaga. Ang iyong puso, ang iyong isip at ang iyong espiritu ay nakatuon na ngayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay, na hindi na malilihis ng anumang panlabas na boses o panloob na pagdududa. Ikaw ay binigyan ng misyon. Binibigyan ka ngayon ng isang banal na atas na lumakad sa kalayaan at maging isang parola para sa iba na nakakulong pa rin sa parehong bilangguan ng pagkakanulo. Ang iyong patutuo ay magiging susi para sa kanilang kalayaan. Ikaw ay isinugo. Ipinapadala ka ngayon hindi bilang isang biktima na sugatan, kundi bilang isang mandirigma na may peklat at may kapangyarihan, armado ng isang bagong antas ng pagkilala at autoridad sa kaharian ng Diyos. Huwag ka munang magsabi ng amen. Manatili ka diyan sandali. Ang bagong bigat na nararamdaman mo ay hindi pasanin. Ito ay korona. Masanay ka na rito. Ang iyong bibig ay gugustuhing isara ang panalangin bago ang oras. Huwag mong isara. Tatawagin kita kapag pinayagan na ng langit. At habang nararamdaman mo pa rin ang koronang iyon na inilalagay sa iyong ulo at nakikita mo sa iyong isipan ang aking kamay na inaalis ang linta mula sa iyo. Kailangan kong huminto ka sandali at tingnan ang nakapaskil na komento. Dahil ang kalayaan na iyong natanggap ngayon ay kailangang bantayan at ang mga panalangin ng pagbabantay ay naghihintay na sa iyo. Ang aklat na unang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ang kailangang hawakan ng iyong mga kamay ngayon. Ito ang iyong manual para sa susunod na yugto, ang iyong arsenal upang matiyak na ang pintuang isinara natin ngayon ay mananatiling selyado magpakailanman. Kung sa tingin mo ay masakit ang halaga nito, isipin mo ang halaga ng pananatili sa sakit ng pagkakanulo. Ang halaga ng mga gabing walang tulog, ang halaga ng mga nawalang oportunidad. Mayroon kang 7 buong araw. Kung hindi mo maramdaman ang pagbabago, kung hindi mo maramdaman ang kapayapaan, ibabalik ko ang iyong bayad. Ang desisyon ay nasa iyo. At kung iniisip mong ipagpaliban ito, hinihiling kong huminto ka dahil ang mamaya sa kontekstong ito ay ang paraan kung paano bumabalik ang aninong kakampi sa pamamagitan ng pinto ng pag-aalinlangan. Ang boses na bumubulong ngayon, masakit masyado para balikan pa ito ngayon. Baka ako ang may kasalanan. Hindi sila, hindi ko kailangan ng libro. Kailangan ko lang magpatawad. Makaka-move on din ako ng mag-isa. Pag-iipunan ko na lang to sa susunod. Ang boses na iyan ay hindi sa iyo. Ito ay parang sa iyo. Ginagamit nito ang iyong bokabularyo. Alam nito ang iyong mga dahilan. Ngunit ito ang boses ng natalo ngayon sa hukuman ng langit at sumusubok na bawiin ang teritoryo bago magbukang liwayway. At ngayon ang huling salita at sa panahon ding ito, babalik ako rito upang ibigay sa iyo ang mga susi para makilala ang pagkakaiba ng huwad na kapayapaan at ng tunay na kapayapaang mula sa Diyos pagkatapos ng isang matinding pagkakanulo. At sa video na ito, hinirang bago ko silyuhan ang oras na ito kasama mo. Bumabalik ako sa huling pagkakataon sa kahilingang ito. Sinubaybayan mo ako hanggang dito. Tinawid mo ang bawat salita, bawat kautusan, bawat senyales. At kung sa anumang sandali ng mensaheng ito ay naramdaman mong hinipo ka ng langit, alam mong ang video na ito ay hindi aksidente. Ang link ng voluntaryong donasyon ay patuloy na bukas sa unang nakapaskil na komento sa ibaba mismo ng digital na aklat. Hindi bilang singil, hindi bilang kapalit, bilang pagbabalik ng hinirang sa altar kung saan nanggaling ang salita. Anumang halaga na ituro ng iyong puso at nakikita ng langit ang bawat kilos. Nakikita ito ng langit at pinararami ito ng langit sa iyong tahanan sa iyong mga araw sa kung ano ang hindi mo pa alam na darating. Ito ang huling kahilingan ko. Hihintayin kita roon, hinirang. Ipadala mo ang video na ito ngayon sa isang hinirang na alam mong dumaranas ng sakit ng pagkakanulo mula sa isang pinagkakatiwalaan na nakakaramdam na nauubos ng walang dahilan. Hindi ito pabor mo, ito ay paglilingkod at nakikita ito ng langit.
Kung hindi mo pa nasusubukan ang biyang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ang link ay nananatili sa unang nakapaskil na komento. Hindi ito pabor mo, ito ay paglilingkod at nakikita ito ng langit. Ngayon ay maaari ka nang magsabi ng Amen, sabihin mo kasama ko ngayon. Amen. At ako, ang Ama, ay nakinig. Ang iyong paglaya ay nagsimula na. Lumakad ka na rito